Mga kabulilit, halika na, tayo'y magkwentuhan, dito sa Bulilit Channel. Ang alamat, ng gininto ang ibon. The Golden Bird. Bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-subscribe, para sa mas marami pang kwento. Magandang araw, mga kabulilit. Alam nyo ba na may isang kwento, tungkol sa isang ibon, na hindi lang basta-basta ibon, kundi isang gininto ang ibon. Hindi ito ang karaniwang maya, o paru-paro na makikita natin sa paligid. Ito ay isang mahiwagang ibon, na may kapangyarihang, makapagpabago ng kapalaran. Pero teka, ano kaya ang mangyayari, kung ang paghanap sa ibong ito, ay puno ng mga pagsubok? Halina kayo, simulan na natin ang nakakatuwang kwento ng Ang Gininto ang Ibon. Noong unang panahon, sa isang malayong kaharian, may isang hari, na labis na nalulungkot. Nawala ang paborito niyang, puno ng mansanas dahil, may isang mahiwagang ibon, na kumukuha ng kanyang, mga bunga tuwing gabi. Ang hari ay galit na galit, at iniutos sa kanyang 3 anak na lalaki, na hanapin ang gininto ang ibon, na nagnanakaw ng kanyang mga mansanas. Imagine nyo iyon, mga bata. Isang ibon na kawang, magnakaw ng prutas. Ano kaya ang sekreto niya? Ang panganay na anak, ang unang sinugo, ngunit, siya ay nakatulog sa gitna ng paghahanap. At wala siyang nahanap. Sumunod ang pangalawang anak, ngunit siya rin ay nabigo. Sa huli, ang bunsong anak na si Juan, ang nagboluntaryo. Kahit na hindi tiwala, ang kanyang ama at mga kapatid sa kanya, siya ay nagpursigi. Sa kanyang paglalakbay, nakasalubong ni Juan ang isang lobo. Ang lobo ay nagsalita, at nagsabi sa kanya, na tutulungan siya sa kanyang, paghahanap ng gininto ang ibon. Sinabi ng lobo na may mga traps, sa bawat lugar na pupuntahan ni Juan, at kailangan niyang mag-ingat. Sinuwi ni Juan ang mga utos, ng lobo sa unang pagkakataon, at muntik na siyang madakip. Ngunit sa huli, natuto siyang magtiwala, sa gabay ng lobo. Sana ay nagustuhan mo, ang kwentong ito. Kung oo, paki-like ang video at i-share, sa mga kaibigan mo. Teka muna, mga bata. Ano sa tingin nyo? May pag-asa kaya si Juan, na matagpuan ang gininto ang ibon? Pakistan email ang sagot nyo sa email address na nagpa-flash sa screen, kung ano ang hula nyo. Ngayon, balik tayo sa kwento. Sa paglalakbay nila ni Juan, dumaan sila sa isang, mahiwagang kagubatan, kung saan nakatago, ang isang gintong puno. Sinabi ng lobo, na huwag nitong hahawakan, ang mga gintong dahon. Ngunit sa sobrang pagkamaangha ni Juan, hindi niya napigilan ang sarili. Kumuha siya ng isang dahon, bilang alaala. Sa kasamaang palad, ang pagkuha niya ng dahon, ay nagbigay ng babala, sa mga bantay ng kastilyo. Kaya't muntik na silang mahuli. Mabuti na lang, at mabilis ang kilos ng lobo, at nakatakas sila. Pagdating nila sa susunod na kaharian, may nakita silang isang napakalaking tore, na gawa sa purong ginto. Doon nakatira ang prinsesa, na may gintong korona. Sinabi ng lobo kay Juan, na huwag matuksong kunin ang prinsesa, ngunit hindi na naman, nakinig si Juan. Sinubukan niyang, iligtas ang prinsesa, ngunit ito ang naging dahilan, para sila ay tuluyang madakip. Sa pagkakataong ito, kinailangan ni Juan, na pagbayaran ang kanyang, mga maling desisyon. Ngunit dahil sa kabutihan ng lobo, natulungan siyang makalaya, at matuto ng mahalagang aral. Na ang kasakiman ay nagdudulot, lamang ng kapahamakan. Nakarating sila sa kastilyo, kung saan naroon, ang gininto ang ibon. Tinulungan siya ng lobo, na makalusot sa mga bantay, at makuha ang ibon.
Ngunit sa kanyang kasakiman, nais din niyang kunin ang ginintoang kabayo at ang prinsesang may gintong korona. Dahil dito, siya ay nadakip ng hari ng Kastilyo. Ay, nako, si Juan talaga, mga bata. Na-excite yata masyado, at nais pang makuha ang lahat ng ginto. Pero ano kaya ang mangyayari sa kanya? Ngunit, sa tulong muli ng lobo, nakatakas si Juan. Natapos na ang kwento ng gininto ang ibon. Sino ba ang mag-aakala na si Juan ang makakahanap ng mahiwagang ibon at malulutas ang problema ng kanyang ama? At kung may natutunan tayo sa kwento ni Juan, ito ay ang mahalagang aral. Huwag tayong magpadala sa kasakiman o tukso, dahil kadalasan, ito ang nagiging sanhi ng ating kapahamakan. Mas mabuti ang pagiging mapagkumbaba, at matutong makinig, sa mga taong nais tayong tulungan. Kaya mga bata, tandaan, ang kabutihan at pagsunod sa tamang landas ay laging magdadala sa atin ng tagumpay. Ano sa tingin nyo? May natutunan ba kayo sa kwento? E-email nyo ang inyong sagot sa email address na nagpa-flash sa screen. Ahem, ano sa tingin nyo? Kung kayo si Juan, susundin nyo ba ang lobo? O susubukan ding kunin lahat ng kayamanan? E-email nyo ang sagot nyo, ha? At huwag kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe para sa mas marami pang kwentong puno ng saya at aral. Hanggang sa susunod nating kwentuhan, paalam!